wala pa akong narinig na preventive measures para hindi na maulit yung mass shooting sa isang eskwelahan sa Tacloban, na ang mga suspects ay 14 years old, 15 years old, at kung hindi ako nagkakamali, ikinamatay ng 4 at nagkaroon ng maraming mga sugatan at nagdulot ng matinding trauma sa mga estudyante at mga guro, members ng faculty and staff. Hinihintay ngayon ng mga Pilipino kung ano ang magiging statement ng DepEd tungkol dito. Dahil sa nangyari, ano ba ang mga preventive measures na gagawin para hindi na maulit ang ganitong school violence? Kasi aside from the mass shooting, di ba may nangyari ding knife attack? Isang estudyante bigla na lang nanaksak ng kanyang mga classmates. So this is an indication na ang paaralan natin ngayon ay hindi na safe and secure. Kasi ang culprit ng violence ay hindi na yung mga outsiders, ang mga estudyante mismo. So ano ang hinihintay natin ngayon, mga kaistorya? Ano ang concrete na action plan ng DepEd tungkol dito? Hindi pwede yung sasabihin na mag-install ng CCTV, kasi ang mga CCTV cameras, yes, it can help, but it cannot prevent crimes, di ba? CCTVs are only usable after the crime is committed. Pero what we are looking right now is ano ang action plan ng DepEd para hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Kasi parang, di ba, opening na ng mga klase ngayon, naglibot ako sa mga schools, ino-observe ko lang, parang normal lang naman. Wala man akong nakikitang may mga pagbabago, in spite of the fact na namatayan yung mass shooting doon sa Tacloban, isang eskwelahan sa Tacloban, at meron pang knife attack na nangyari. Ito, suggestion ko lang ha, baka pwede kahit na sabihin na natin na magtatagal or it will take time. Mas maganda na yon kaysa wala. Talagang lahat ng papasok sa bawat school, meron na talagang frisking, strict frisking. Tapos magtalaga na ang mga eskwelahan ng mga personnel to do the frisking para masiguro na walang magdadala ng mga firearms or any deadly weapon sa loob ng eskwelahan. Frisking talaga. At magtatalaga ng mga security personnel na consistently magro-roving sa school. Mga magro-roving sa school habang ongoing yung klase. Yun ang mga suggestions ko eh. Sana umabot ito sa DepEd. Diba? Okay, wala tayong magawa. Kailangan nating mag-shell out ng budget on that. Kaysa naman hintayin nating meron na namang mamatay. Diba? So, frisking to ensure that no firearms and deadly weapons ang mapasok sa eskwelahan. Tapos may roving na. Para baga, parang tanod ba? Parang barangay tanod ba? Oh, sige, gawa na lang natin ng term school tanod. Oh, di ba? School tanod. Oo, para to oversee
the safety and security of the school. Kasi hindi mo pwedeng iasa sa isang security guard lang yan. Okay, then next, intensive mental health check to each student. Dapat by time to time, regularly, consistently, magkakaroon ng mental health check ang bawat school sa kanilang bawat estudyante. Kasi po, iba na ang takbo ng isip ng mga kabataan ngayon. Iba na talaga. Iba na ang takbo ng isip ng mga kabataan ngayon. Na-adapt na. Kasi yung ako, sa tagal ko na rin dito sa mundo, may naririnig akong mga shooting sa mga paaralan sa abroad yon, sa US, sa ibang mga bansa. Wala dito sa Pilipinas, pero ngayon nangyayari na sa bansa natin. At dahil nasimula na nila yan, ako I believe mauulit yan. Mauulit yan. Kung hindi magiging proactive ang ating mga schools sa problemang ito, baka masundan ito at magkakaroon pa ng maraming casualty. Kaya sana po bigyan ng consideration kung sino man ang nakarinig ng suggestion kong ito. Sana bigyan ito ng consideration. Baka pwede nyong matimbang-timbang kung pwede kaya ito o applicable kaya ito. Una, talagang strict and consistent frisking sa lahat ng papasok. Pangalawa, magkakaroon ng mga school tanod na maglilibot-libot dyan sa school habang ang klase ay ginagawa, para lang makita at may mga personnel na pwedeng makatulong para ma-prevent ang any violence sa school. At pangatlo, consistent mental health analysis, evaluation, assessment, or whatever sa bawat estudyante. Isama na rin natin faculty and staff sa school.